Yo mga boss! Welcome sa Top Out Knockout. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pinakamainit na callouts at fight news ngayong linggo. Kaya tara, simulan na natin to. Umaasa si Max Holloway na makaharap muli si Ilia Topuria sa isang rematch, this time sa lightweight division. Suportado ito ni Dana White at sinabing nasa magandang posisyon si Holloway para dito. Kung matutuloy, posibleng parehong lightweight championship at BMF championship ang nakataya. Pero hindi kumbinsido at patuloy na kino-question ni Ilia Topuria kung bakit nasa kamay pa rin ni Holloway ang BMF belt kahit tinalo niya ito via knockout. Ayon pa kay Topuria, tila umatras si Holloway nang ayain niya itong magpalitan ng suntok sa gitna ng octagon matapos ituro ang sahig sa first 10 seconds ng kanilang laban. Pero hindi lang si Holloway ang nagkakampanya para sa title shot. Nandito rin si Arman Tsarukyan, Justin Gaethje at Paddy Pimblett. Ayon kay Arman Tsarukyan, hindi pang champion ang asal ni Topuria dahil halata daw na umiiwas ito at naghahanap ng dahilan para hindi siya makaharap. Ang inaabangang rematch para sa Light Heavyweight Championship sa pagitan ni Alex Pereira at Magomed Ankalaev ay opisyal na at gaganapin ito sa UFC 320 sa October 5. Kasama rin sa card ang laban ng mga top contenders na sina Jiri Prochazka at Khalil Rountree Jr. Sa co-main event naman ay dedepensahan ni Bantamweight Champion Merab Dvalishvili ang kanyang titulo laban kay Corey Sandhagen para sa ikatlong title defense niya ngayong taon. Kitang-kita naman kung bakit deserve ni Merab yung panalo niya bilang 2025 Best MMA Fighter of the Year dahil sa pagiging active champion. 3 fights pa lang yan mga boss, pero ramdam na natin kung gaano kabigat ang UFC 320. Speaking of big events, may usap-usapan ng isang big White House card na pinaplano si Dana White sa 2026. Sabi niya ito raw ang magiging baddest card ever. Pero mukhang hindi kasali si Jon Jones. Ayon kay Dana White, hindi na raw niya kayang isugal si Jones sa mga malalaking events. Baka raw ma-delay na naman ang laban dahil sa injury o personal issues. Speaking of Jon Jones, si Tom Aspinall ay opisyal ng lalaban kontra kay Ciryl Gane sa UFC 321 sa October 25 sa Abu Dhabi. Dito niya dedepensahan for the first time ang undisputed UFC Heavyweight Championship. Sabi ni Aspinall, sisiguraduhin niyang tatanggalin si Gane sa title picture dahil paulit-ulit itong nabibigyan ng title shot kahit hindi aktibo. Sa parehong event, lalaban rin ang mga heavyweight contenders na sina number 2 Alexander Volkov at number 5 Jailton Almeida. Posibleng dito rin manggagaling ang susunod na challenger ng champion. Kasama rin sa card ang light heavyweight fight ni number 7 Alexander Rakic at number 11 Azamat Murzakanov. Ayon kay former welterweight champion si Belal Muhammad, meron na rin siyang laban na i-anunsyo very soon. Aabangan rin natin yan syempre. At para sa main event ng Noche UFC sa September 14, magtatapat ang featherweight contenders na sina Diego Lopez at Jan Silva. Ang mananalo dito, posibleng 1 win away na lang para sa isang title shot laban kay Alexander Volkanovski. Ang huling update natin ay tungkol sa main event ngayong linggo. Opisyal na ang laban at pareho pasado sa middleweight limit si Robert Whittaker at Reinier de Ridder. Sinabi ni de Ridder na inaasahan niyang makakuha ng submission win laban kay Robert Whittaker. Palagay niya, pag nanalo siya sa dominanteng paraan, maaaring siya ng susunod na title challenger. Very exciting to mga boss. Pag-usapan natin ang laban na yan sa susunod na video. At dito na nagtatapos ang video natin mga boss. Alin sa mga laban ang pinaka-exciting para sa inyo? Drop your thoughts in the comments below and let's keep the conversation going. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you won't miss our next video. This is Top Out Knockout and we'll see you in the next one.